Ito. Tingnan mo kung gaano ka, tawa ako dito. Sabi ko, seryoso kayo? Talagang siseryosohin nyo yun? Tinuro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Mensahe pa ni Duterte sa pastor, huwag siyang idamay. Nasa Seriously, News 5? Ito yung journalist nyo? This is how you want natratuhin ng Pilipino yung mga journalist nyo, bobo? Ganon? Yung nasa newsroom ninyo, ganyan? Alam nyo, naglolo ko na nga si PRRD dun eh. Hanapin mo dito. Talagang siseryosohin nyo yung sinabi niya. frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nasa Davao City pa rin daw si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan sa kanyang malapit na kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Digong, posibleng nagtatago si Kibuloy sa Tamayong Prayer Garden o sa Kingdom of Jesus Christ compound na parehong nasa Davao City. Ito raw kasi ang nagsisilbing mga refuge ni Kibuloy. He is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong Kingdom compound niya dyan sa airport banda. Nakapunta na siya ng Manila o anong saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Pinaghahanap ngayon si Kibuloy dahil sa mga kasong child abuse at sexual abuse mula Common sense. Inang yan. Hindi nga mahanap ng pulis at NBI si Kibuloy. Tapos magkaibigan si Duterte at si Kibuloy. Tapos sasabihin ninyo, itinuro ni Duterte si Kibuloy. Hindi ko talaga maisip kung mahina ba yung kukote ninyo. Yung nasa newsroom, hindi yung nagsasalita, yung nasa newsroom ninyo. O talagang ginagamit nyo lang yan para ewan ko kung makakasira kay Duterte to. sa Davao City Regional Trial Court Branch 12. May bukod pa siyang warrant of arrest mula naman sa Pasig RTC Branch 159 para sa kasong human trafficking. Nariyan din ang arrest order mula sa Senado dahil sa hindi pagsipot ng pastor sa mga pagdinig tungkol sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa KOJC. May payo naman si Duterte kay Kibuloy. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Iginiit naman ni Duterte na hindi niya kinakanlong si Kibuloy. Wala rin daw siyang balak tanggapin ito kung sa kanya personal na susuko. Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Gingit pa ni Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. Hirit niya pa sa pastor. Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Nagbabalita mula sa Grabe frontline na. Marian Enriquez. Grabe ang News 5 dito Ibang level. News 5 Hindi nyo man nakita? Nagtatawanan yung mga tao? Don't tell me kayo lang ang sumeryoso. Nagtatawanan ng lahat ng tao dyan. Kayo, ibinalita nyo na itinuro ni Duterte. Kita, dinig na nga yung tawanan ng tao dito. Pati yung katabi, tumatawa na eh. Let me educate all of you. Ang Tamayong malaki yan, sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandyan siya. Because for every bahay, it should be a different search.
Malinaw yun ha, pinapaliwanag ni Pangulong Duterte dito. Kasi sa warrant, dapat nakalagay doon yung search warrant o kung ano mang warrant yan, kailangan nakalagay doon yung hinahanap, kung saan hinahanap, anong address. Hindi pwede kung saan saan ka pumupunta. Ini-educate niya kasi prosecutor siya eh. Sa Mendang, salamat po salamat po. Hindi mo pwede ma-search ang bahay na yan at maghanap ka kay Pastor Kibuloy. You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami yung bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan, maghabulan kayo. By the time na matapos yun na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. Seryoso pa rin yan! News 5, seryoso pa rin yan! Sabi ni Duterte, pag hindi nahanap, magiging membro ng KOJC ang mga pulis. Ganon? Don't tell me, ibabalita nyo rin yan. So don't tell me seryoso si PRRD dito sa pagsagot niya. Nasa tamayong. Media naman. Yung ang katabi niya, hindi na mapigilan yung pagtawa. Kanina, inaantok na. Alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simple lang eh. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, maawa ang Diyos, punta tayo ng langit. Di ba? O gusto ninyo sa impyerno? Impyerno ang gusto ninyo? Bahala kayo. Ngayon, kahanap ninyo, hindi ninyo mahanap. It's ewan ko, tamayo malapit dyan na malaki ang tamayo. Malapit. Tapos, sa tingin ninyo kung nasa Tamayo talaga si Kibuloy, mag-i-stay pa siya doon? Sana sineryoso ng mga pulis at NBI ito, no? Sinuyod nila ang Tamayo. Pero buti na lang, mas matalino sila kaysa sa TV5. Amin nila, nagpapatawa si Duterte, tas pupuntahan naman namin. Hindi, buti naman kapulisan natin at NBI, mas matalino kayo sa media. Kasi kung inikot ng NBI at ng pulis yung Tamayo ngayong araw na to pagkatapos ng presko ni PRRD, tatawanan ko talaga kayo. Siyempre, hindi naman na po pag-iikot yun doon. Sinabi na ni Duterte. Ian Nabi, salamat po At saka Clinton Gesto. Oy, maraming salamat po sa mga nagpapakulay dyan pangpakapihan. Magkakapi tayo bukas. Tsaka sa linggo. Sa Davao. Magkita-kita tayo dyan. Ay hindi, magkita-kita pala kayo. Nasa aking bahay ko. Ito na mga akusasyon, nasa bahay daw ni Duterte. Ibang level talaga. Look, kain mo ako magkatapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. And if you can find Kibuloy there, I'm raising the ante. Ano ba magkano bibili ng 100? I'll make it 200,000. Or 300. Or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita niyo siguro.
Sa bahay ko. Okay, pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor ako, tapos You were designated mayor as administrator of People's Properties. Is this true? nalipat ko na sa lahat ko. Sa pangalan mo gusto ka? Ano? Saan mo gusto yung parte dyan na ano? Bigyan kita. So, totoo yun, mayor. Administrator, in the sense that when he is not around, ngayon, probably in hiding. So yung somebody has to see the management of the kingdom. Bago natin yan, ituloy muna natin tong isa pang maling balita. Tinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y gentleman's agreement niya sa China, pero inamin niyang may usapan na bawal May usapan sila ng China, bawal i-repair. ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Totoong merong daw na pag-usapan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, Yan yung script nila eh. Yan po ang script nila na talagang gusto nilang palabasin doon sa nangyaring press con. Na may usapan sila ni Xi Jinping na bawal i-repair ang BRP Sierra Madre. Pero, nakasulat na ho yan dito. 2013 pa lang. Ayun no? 2013. May pangako na. Ayan no? We will not violate the agreement not to construct new structure. 2013. We only bringing supplies for our troops there like water, food. 2013. only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there. Status quo, yan din ang salitang ginamit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na unang nagpalutang ng umano'y gentleman's agreement. Ibig sabihin daw niyan, bawal magdala ng construction materials para kumpunihin ang nangangalawang ng BRP Sierra Madre. Bagamat pareho ng sinasabi sina Duterte at Roque, giit ng dating Pangulo, wala silang kasunduan ng China. As is where is nga. Ulit-ulit. You cannot bring in materials to repair. So, nakita nyo, ganyan nun nila binabali yung sinasabi ni PRRD na as is where is yung status quo. Diyan ho sila kaloko na as if. Kaya nga status quo eh. Kaya nga as is where is, ibig sabihin may naunang usapan. Tapos ngayon, pinalalabas, PRRD inaming may usapan sa China. Wala ho bang usapan si Marcos ngayon sa China? Meron din naman, di ba? Magkaiba lang. You understand what I mean? Yung argument nyo na may usapan si Marcos, si Pangulong Duterte kay Xi Jinping is the same lang nung nakaraang administrasyon. So hindi niya inimbento yan, hindi yan bago ngayon. Tapos, ngayon nga may usapan din naman sila, magkaiba nga lang. So pwede mo bang sabihin na, may usapan din pala si Marcos at saka si Xi Jinping. Pero iba nga lang. Eto, anong sinabi niya dito? Pareho lang. Kung yung usapan na noon, sinunod lang namin ngayon. Tama, mali. So, TV5, bulag kayo? Ako nagtatanong lang TV5 ba? Hindi nyo ba napanood? Hindi nyo ito binasa? At nagtatanong lang ako, hindi nyo ba alam to? Ayan na nga, nakasulat na. Ayan na, nakasulat na. 2013 pa ito.
Ang hina ng ano nyo ha, ng understanding ninyo ha. Tuloy. To preserve the kingdom, not to go into waste. Sayang, nandyan ha. Kingdom of God yan. Bakit mo yan? Clarification lang Mayor, the properties and the church also. May as a matter of fact, may tulugan ako dyan sa kingdom. Sa likod ng parang kapilya nila. May kwarto ako doon. Gusto kang pumunta doon ngayon eh. Kasama lang kailangan ko. Babae. Thank you, Lord. Alan, nakikipagtala pa? Okay. Loob lang sa giwan ni Ma'am Ruth. But, Mayor, are you also convinced na possible itong sinasabi ni Pastor na may extraordinary rendition na nangyari kapag sa balita? Well, hindi ko masyado pinag-aralan yan kasi American law yan. But it is possible may rendition. Pero tingin ko, we will post a ban at talagang kung available, kung hindi available, remains fugitive. Pero pag available, tapos he gets his liberty. I don't think that there will be sabi ko naman sa kanya, huwag ka maniwala niyang rendition ng Amerika. At kung meron lang, tawagan mo ako. So you'll advise him to come to the open? Again, You advise him to surrender, if that is so. You would advise him to surrender, if that is so, na wala rendition na nangyari. wala ako kasi pastor naman, edukado na tao. Alam naman niya na ano. Hindi kami nag-istorya ng buhay niya. About arrest and everything. Muntikan siya matrap dun, ano? Talino ni PRRD. Kasi kung ang sagot niya, I'll advise him to surrender. Nako, yari siya. Di ba? Sigurado yun ang laman ng balita. Duterte, pinasusuko si Kibuloy. Ganun. Masisira ngayon yung mga followers ng Duterte at Kibuloy. Di ba? Baka, naku, ba't ganun? Pag-aawain nila yan. Eh kung sinabi naman niyang huwag kang sumuko, Duterte, kinukonsinti si Kibuloy. Di ba? Ganun eh. Parang yung kay Bato, correct. Eh buti na lang maganda yung sagot ni PRRD. Wala kami pinag-uusapang ganyan. At saka matagal nang hindi daw sila nag-uusap. Kung anong gusto niya sa buhay niya, okay lang. Saka, at ang diskarte niya matalino si Kibuloy. Alam niya sagot dun. Yan mga sagutan ni PRRD. Yung iba dyan, sagot ng sagot eh. Pinasusuko mo ba si Kibuloy? Oo, sumuko siya. Akong bahala sa kanya po, proteksyonan ko siya. Pisting. Sorry, mura pala yun. Hindi ba, ganun eh. Ngayon, tanongin ninyo ako, saan si Pastor? Gusto niyo malaman talaga? Ayan, oh. Ayan, sasabihin niyo na kung nasa si Pastor. Gusto niyo malaman? Ewan ko, pag ano lang siya, tama yung, yan lang naman ang refuge niya, sanctuary. Wala man siya ibang bahay. Yan lang. Parang wala akong nalaman na he is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya sa airport.
Frankly, yan talaga ang nakuna. Nakapunta na siya ng Manila, kung saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Ano ko? He said that it's possible that he will be either be abducted or assassinated. Do you think that it's possible? Maybe because he's hiding. That is his belief. But why would the U.S. want to kill him? I don't know. Thank you, Jermelina. Last two questions na, Mayor, from Sheila Lisondra of the XRP and then Maya Padillo. When was the last time you talked with the pastor? Again, When was the last time you talked with pastor? kanina. Is it possible po na sa inyo mo siya magsulat? Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Mag-ask ng help po siya sa inyo. We are din. Antindi na no? Antindi na, malaman yun. Yung sinabi niyang, kailan kayo nag-usap? Kanina. Kung susuko ba sa'yo, tatanggapin mo. Ikaw ang mamamagitan. Alam mo, kung medyo mahina ka sa batas, malilito ka sa tanong na yun. Kasi pwede kang makasuhan ng obstruction dyan eh. Kasi yan ang advice sa amin eh. Ingat kayo pagka nag-i-interview kayo ng mga wanted, baka ma-obstruction kayo. Obstruction, Your Honor? Ganon. Totoo. Pero ano sagot niya? Ang galing eh. Sabi ko nga, tama siya eh. May punto eh. Bilang prosecutor, alam niya eh. Hindi ko siya tatanggapin. Bakit? Hindi naman ako mag-serve ng warrant ah. Tama eh. Yan yung sinasabi ni Bato. Di ba naalala niyo sabi ni Bato? Ang mag-serve ng warrant yung inutusan ng korte, which is yung may tawag siya sa dulo ng dila ko. Paalala nyo, sinabi ko yung kahapon, yung ikaw yung parang sige, antayin ko yung sagot nyo. Antayin ko yung mga matatalino dyan. Sinabi ko na to kahapon, nakalimutan ko lang. Kayo ang hindi warrant officer, hindi rin sheriff, hindi rin court martial. Di kayo nakikinig kahapon eh. Ayun, officer of the law. Yan kasi ang nakasulat dun sa warrant. Inuutusan niya officer of the law. Okay? Kaya medyo sablay yung sinasabi ng isang, ewan ko kung sablay yung sagot ng spokesperson ng PNP o minisquote lang siya ng media doon. Kasi ang yung tinatawag na civil arrest o yung ano ba yun, yung citizen, sorry, not civil arrest, citizen arrest. Hindi po yun pwede sa warrant. Pag may warrant, ang huhuli officer of the court. Ang citizen arrest is while the crime is being committed. Pwede mong i-citizen arrest. Pero yung na-commit na yung crime, tapos may warrant na, ang huhuli doon, officer of the court. So sinasabi nga ni Pangulong Duterte dito, di ba tinatanong siya kung tatanggapin niya, bakit ako? Hindi naman ako ang in charge dyan, sa madaling salita. Hindi naman ako ang, wala na akong sa warrant niya. Hindi ko siya tatanggapin. Correct. There, downtown kanina. Hindi naman kilala sa mga restaurants. Kaya mali yung sinasabi sa amin na dapat daw naming arestuin si Bantag. Una-una mali yung arestuin namin si Bantag via Zoom. Anong katarantaduhan yun? Tapos, kung pumalag sa amin si Bantag, kami pa ipapahamak nyo? Hindi nyo nga mahanap, paano na yung mahahanap? Hindi naman namin alam kung asan yung mama.
Tumatawag si Isimenay, yun ang gagawin namin. Baka nga hindi yun nagsasalita, baka AI lang niya yun eh. Tas, sa amin pinapa-aresto. Di nyo nga ma-aresto, tas pa kami pa mag-aaresto. Hindi na namin yan tanggapin. Ba't namin tanggapin yan? Sa inyo sila sumuko, ba't sa amin? Wala kaming kinalaman dyan. Alam mo, Pastor Kibuloy, kung nanonood ka man, pwede bang ma-interview ka namin? Sige na. Sige na, Pastor. Para kumpleto. Thank you, Sheila. At saka walang pakialam yung mga waiter, basta magbayad ka lang. Maya Padillo, Mayor. Negative Mayor. Mayor, this is regarding sa holding ng Hakbangan Maiso sa Taran. Ayan. Yan, bukas na natin pag-usapan yan. 2 oras kalahati na tayo dito. Maawa naman kayo sa akin, ha? Kasi, kalahati pa lang po itong natatakil natin. Kalahati pa lang. May isang ka pang kalahati. So, bukas siya yung kalahati. May iba pa tayong isyong pag-uusapan. Etong issue na to. Naku po, matindi tong issue na to. Ito. Iba muna natin ha, bukas na iba para meron naman tayo ibang topic ngayon. Bukas na ibang topic naman tayo. Ito.